No? Another topic is COT or Commitments of Traders. So ano ba 'yon? Ang Commitment of Traders is uh, parang ganito. Yan. Yan yung Commitment of Traders. Ayan. So, ayun yung kanyang website. Ayan. tradingster.com/COT. So, ayan yung title. Commitment of Traders reports are provided by the Commodity Futures Trading Commission. These reports provide breakdowns of each Tuesday open interest for market in which 20 or more than traders hold position equal or above the reporting levels by the CFTC. COT reports are used by many speculative traders to help making decisions whether to take a long or short position. However, sabi niya, the original COT reports are text-based and CFTC does not provide any data analytics tools. So to help you analyze the important trends and movements using the Commitment of Trader reports, tradingster.com provides an up-to-date COT reports including COT reports historical data and free COT chart. So paano ba to gamitin? So ito, bibihira din naman yung nagpapaliwanag nito, pero kung mapagtiyagaan yung pag-aralan to, malaking bagay. So lumalabas ito every Saturday, pero every Tuesday yung pagre-report nito, pero lumalabas sa mga tao every Saturday. Ayan. Dito makikita natin yung mga currencies, grains, cryptocurrencies, livestock and dairy. Kung magka-currency ka, andyan yung mga major pairs, And then the gold, yung karaniwan natin, yan, gold. So, nandito rin yung mga indices, ayan. Yan. And then, mga softs, like cocoa, pero gold lang muna tayo. Kung ano yung gagawin natin sa gold, ganun din yung mangyayari sa iba. Ano natin bubuksan, sabi nga. So, para mabuksan mo to, ito, COT Legacy. Pupunta ka dyan, right click mo yan. Right click. Right click. Tapos nakalagay dito, open link in new tab. Magkakaroon ng panibagong tab. Ayan. So, ayun na yung new tab. Ayan. Bubuksan natin yon, lalabas yung COT for gold. Ayan. Okay. So, ayan. Ito yung date. Ayan. Kung gusto mong alamin yung historical, yung mga nakaraan, pwede mong pindutin yung view historical data. Ayan. Gusto mong tingnan yung 16, 9, 2. Yan ang pindutin mo. So, kung gusto mong tingnan yung 2, pindutin mo yung 2. Ayun. So, ayan yung data noong 9:02. That was ano ba yung 9:02? October, no? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. 9:02. September 2 pala to. Sorry. Ngayon, kung gusto mo namang basahin ito, paano basahin to? Focus lang kayo sa non-commercial. Huwag na sa commercial. Ito lang yung kailangan natin. Commercial. Yan. Ngayon, kung bakit, pwede nyong i-google what are the non-commercial. Sila yung mga maraming pera.
spectator, ganun. Long, ibig sabihin, ang bias nito is bullish, pataas. Short is pababa. Parang ganun. And then, these are the spreads o yung difference between 315,796 minus 66266. Ito siya. 46558. And then, changes, ibig sabihin, from last week, nagkaroon ng change na 40,000 o nadagdagan since this is positive. And then, sa short naman, nadagdagan ng 4,000. So, ibig sabihin, dito pala makikita mo, mas marami yung posisyon pataas kaysa sa pababa. So, kaya minsan yung chart talaga, hindi yan dumidiretso. May retracement na tinatawag. Ayan. Okay. So, last September 2, nadagdagan yung long at short. Pero since October na ngayon, putahan natin yung latest. O, sige, 9. Tingnan natin 9. So, 9, nadagdagan na naman yung long. And then, nag-execute yung short. Ibig sabihin, nag-sell. Diba? Pag nag-sell sila, diba? Diba? Buy low, sell high. Yun. Kaya bumaba yan. And then, tingnan natin yung 16. 16, medyo nadagdagan ng konti lang yung long. So, ibig sabihin, pataas pa rin yan. And then, nabawasan yung short. So, ibig sabihin, mayroon pa rin talagang pagbagsak, no? Retracement yan. Somewhere, pataas yan, nagre-retrace yan. Ganun yung ibig sabihin yan. So, punta naman tayo nung latest, 23. So, last September 23, yung long o yung bias ng pataas, nadagdagan ng 6,000. At yung bias ng short, nadagdagan ng 5,000. Kaya lang, hindi pa to nag-execute. Ibig sabihin, naghahantay sila na tumaas yan, doon sila mag-execute kasi they will sell high. Yan. Pag nag-sell yan, bababa yan. Yun yung tinatawag na retracement. The problem is, yung last data is September 23. And almost 2 weeks na ngayon, walang lumalabas na data. At base sa history, wala pa. Pero, itong mga spectator na to, saan ba sila nagbabase ng kanilang desisyon para mas malaki ang bias nila na tataas yung market? Remember our first module about economic data? Yun yung mga research nito. I-research nila yung mga economics data ng US. And since gold is negatively correlated with the US, kung mapapansin nyo, since ang US ngayon is, ang economic ngayon is, kumbaga, uncertain. Ayan, nung nangyayari sa US, the value of USD is most likely bumababa. And the XAU is tataas base sa economic data. And tingnan nyo ngayon yung bias ng mga institusyon. Ito, ang bias nila is tataas yung XAU. And titingnan natin yung chart or price action, tumataas. Kaya lang dito sa higher time frame, hindi mo makikita yung mga retracement. And those retracement, yun yung
Yun yung mga, eto, tulad nito. Nagdagdag sila last September 23 ng short. Ibig sabihin, intention nilang mag-sell somewhere. Magre-retrace yan. Kasi parang tao, inhale, exhale, parang gano'n. Inhale, exhale, or exhale, inhale, gano'n. Parang tao kasi, ano ba yung mga trader? Tao din yan. Natutulog, nagigising, natutulog, nagigising. So, gano'n din to. Hindi pwedeng diretso lang yan, pataas o bababa ng diretso. Hindi pwede. So yung mga institusyon, may mga nag-research yan. I-research nila yung economic data. Yun yung mga basihan yan. Kaya lang, paano mo matatandaan yan? Titingnan mo lagi yan. So, gawa ka ng chart. So, ito yung chart. Yan. Gawa ka ng chart. Yan. Sa chart na to, for example, gold. Yan, gold. Andyan yung long. Short. Change ng long, change ng short. Net position, percentage ng long, percentage ng short, tsaka date. Ayan. So, punta tayo sa latest. Ayan. So, kung kailangan, gumawa ka ng sarili mong chart. Ano yung mga lalagay mo? Date. Again, long order. Ito ngayon yung long order, last September 23. Ito yung short order naman, last September 23. And then, the change in long, ano daw yung naging change in long? Itong 23, minus mo yung 326, positive. Nadagdagan ng 6,930 yung bias ng long. Ibig sabihin, nadagdagan yung mga nakabias tataas yung market. Sa short order naman, 6,000 minus 60,000, nagkaroon ng dagdag na 5,000. So, malamang lalong tataas kasi nga ang intention ng seller is to sell high. Diba? Ang intention naman ng long is to buy low. So, ibig sabihin, pag nag-retrace yan, buy low, taas, sell high. Buy low, sell high. Yan. So, pag tumaas yan, sell. Pag bumaba, buy low, which is the long order. Kaya lang, ang ibig sabihin nitong long na to na napakarami, 322, ang long term nito is tataas. At ito namang shorts na 66,000 lang, may mga short term na pagbaba o yung tinatawag nating retracement. And then, kung mapapansin nyo, ito, positive, ito, negative. Ibig sabihin, yung positive, na-execute na nila, na-ibenta nila. Itong 5,000 na positive, nakapila pa lang yan para ibenta nila. So, tataas pa yan dahil kaya lang, hindi pa natin nakikita yung data. Yun ang medyo problema dito kay COT. Lagging o huli. And then, the net position is the difference between long and short. Ganito karami yung long. At kung ipe-percentage natin yan, 83% yung long, 17% yung short. So, ibig sabihin, mas marami talaga yung nakabias na tataas yung market. At iilan yung sell, which is the retracement. Yan. Ngayon, kung titingnan mo ngayon yan sa market, hindi mo makikita yung mga retracement on the higher time frame or monthly. Tulad ngayon, ang nakikita lang natin is talagang bullish. Pero subukan nating bumaba sa lower time frame, for example, weekly. Wala pa rin. Diba? Very bullish talaga, no? Sayang lang to, hindi natin nakuha. Daily. Halos sa daily makakita na natin, ayan yung mga retracement. Yan, di ba? Buy, sell, short. Long, short. Long, short. Long, short. Long, short. Long, short. So, ibig sabihin, mas makikita mo yung mga short order
on the lower time frame katulad ng daily. Kaya lang, hindi pa rin ganun ka-accurate yan. Kaya you have to go down at least. Yan. Kaya lang, yan yung challenge ng iba. Paano basahin yung chart from higher time frame to lower time frame. That will be another topic. Ayan na siya. Pansinin nyo. Kitang-kita na yung tinatawag na market trend. Ayan. Ayan na siya. Kung ganun, dapat bumili na lang tayo. Ang problema is, ang gold, napakalakas. Ang volatility niya. Imagine niyo to, this is already 718. Kung may capital kang $100, baka hindi kayanin ito. So, COT is a very good tools para mag-analyze. I hope na magpag-aralan nyo yan. So, ang gawin nyo, i-chat GPT nyo, and then ask your chat GPT, and pa-explain nyo ng taglis sa inyo. Okay? Thank you.